Napansin mo ba? Habang mas kaunti ang nalalaman ng tao tungkol sa'yo, mas lalo silang nagiging curious. Bakit nga ba mas nakakaakit minsan ang mga taong tahimik, mahirap basahin at parang may tinatagong lalim? Sa video na ito, aalamin natin ang psychology sa likod ng pagiging mysterious. At kung bakit hindi mo kailangang magsalita ng marami para mapansin. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit mas nakakaakit ang mga taong hindi madaling basahin? May mga tao na kahit hindi naman sila pinakamadaldal o pinaka-active sa isang grupo, sila pa ang mas napapansin. Hindi sila laging nagkukwento tungkol sa sarili nila. Hindi rin sila madaling hulaan. Pero sa kung anong dahilan, mas nagiging interesado ang ibang tao sa kanila. Ayon sa psychology, isa sa dahilan nito ay ang tinatawag na curiosity gap. Natural sa utak ng tao ang gustong punan ang mga bagay na kulang o hindi malinaw. Kapag ang isang tao ay hindi agad nababasa ang personalidad, mas maraming tanong ang nabubuo sa isip ng iba. Sino ba talaga siya? Ano kayang iniisip niya? Bakit parang may lalim siya? Habang mas mahirap maintindihan ang isang tao, mas tumatagal siya sa isip ng iba. Ito rin ang dahilan kung bakit minsan, mas naaalala natin ang mga taong tahimik kaysa sa mga sobrang open agad sa lahat. May isa pang psychological effect na tinatawag na projection. Kapag kulang ang impormasyon natin tungkol sa isang tao, ang utak natin mismo ang naglalagay ng sariling assumptions. Kadalasan, mas iniisip nating espesyal, matalino o interesting ang isang taong hindi masyadong nagpapakita ng lahat tungkol sa sarili niya. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong magpanggap na cold o umiwas sa tao para maging attractive. Ang tunay na mysterious na tao ay hindi pilit. Marunong lang silang hindi ibigay agad ang buong sarili nila sa lahat. Mas malakas ang dating ng taong marunong manahimik kaysa sa taong laging gustong mapansin. Dahil sa dulo, hindi lahat ng interesting ay maingay. At hindi lahat ng tahimik ay walang laman. 2. The psychology of mystery. Bakit ka mas pinapansin kapag tahimik ka? Napansin mo ba na minsan, ang mga taong tahimik pa ang mas napapansin? Habang ang iba ay todo effort para mapansin ng tao, may mga taong halos walang ginagawa pero sila pa rin ang nagiging sentro ng curiosity. Ayon sa psychology, may malakas na epekto ang katahimikan sa paraan ng pagtingin natin sa isang tao. Kapag ang isang tao ay hindi laging nagsasalita o hindi agad nagpapakita ng emosyon, mas nagiging mahirap siyang basahin. At dahil dito, mas nagiging interesado ang utak natin sa kanya. Tinatawag ito ng psychology na uncertainty effect. Kapag kulang ang impormasyon natin tungkol sa isang tao, mas maraming enerhiya ang ginagamit ng utak para isipin siya. Kaya minsan, mas tumatatak sa isip natin ang tahimik na tao kaysa sa sobrang open agad. May isa pang dahilan kung bakit mas napapansin ang tahimik na tao. Kadalasan, iniisip ng iba na ang taong hindi masalita ay mas observant, mas malalim mag-isip, o mas emotionally controlled. Kahit hindi naman nila direktang ipinapakita ito, nagkakaroon agad ng mysterious impression sa paningin ng iba. Pero ang pagiging tahimik ay hindi lang tungkol sa hindi pagsasalita. Mas tungkol ito sa pagiging komportable kahit hindi ka laging nagpapapansin. Ang mga taong secure sa sarili nila ay hindi kailangang punuin ang bawat katahimikan para lang mapansin. At sa isang mundo kung saan halos lahat ay gustong magsalita at magpakita ng sarili, ang taong marunong manahimik ang mas naaalala. Dahil hindi lahat ng malakas ang boses ay may lalim. At hindi lahat ng tahimik ay walang kwento. 3. Bakit nakakabighani ang mga taong kaunti lang magsalita? May mga taong hindi naman palaging nagsasalita. Pero kapag nagsalita sila, parang lahat nakikinig. Hindi sila maingay. Hindi rin sila mahilig magkwento tungkol sa sarili nila. Pero sa kakaunting salita nila, mas lalo silang nagiging nakakabighani sa paningin ng iba. Ayon sa psychology, mas nagbibigay halaga ang tao sa mga bagay na hindi laging available. Kapag ang isang tao ay hindi sobra magsalita, mas nagiging espesyal ang bawat salitang lumalabas sa kanya.
Nagiging mas interesado ang iba sa gusto niyang sabihin dahil hindi ito madalas mangyari. May tinatawag ding selective communication effect. Kapag kaunti lang magsalita ang isang tao, mas iniisip ng iba na pinipili niyang mabuti ang kanyang mga salita. Dahil dito, nagmumukha siyang mas matalino, mas kalmado, at mas emotionally controlled. Bukod doon, mas nagiging observant din kadalasan ang mga taong tahimik. Habang ang iba ay abala sa pagsasalita, sila naman ay tahimik na nagmamasid. At ang mga taong marunong makinig ay kadalasang mas naiintindihan ang emosyon at ugali ng ibang tao. Pero hindi ibig sabihin nito na kailangan mong maging sobrang tahimik para maging interesting. Ang tunay na dahilan kung bakit nakakabighani ang mga taong kaunti magsalita ay dahil hindi nila kailangang pilitin ang atensyon ng iba. Natural lang silang may presence. Sa mundo ngayon kung saan halos lahat ay gustong magsalita para mapansin, ang taong marunong manahimik ang mas tumatatak. Dahil may mga pagkakataon na mas malakas pa ang dating ng katahimikan kaysa sa napakaraming salita. 4. Psychology ng mga taong mysterious. Ano ang nakikita ng iba sa kanila? Bakit kaya may mga taong kahit hindi naman sobrang gwapo, sikat o madaldal, pero parang ang lakas pa rin ng dating nila? Yung tipong gusto silang makilala ng tao kahit wala naman silang masyadong ginagawa. Ayon sa psychology, ang pagiging mysterious ay hindi lang tungkol sa pananahimik. Mas tungkol ito sa kakayahan ng isang tao na hindi agad ibunyag ang lahat tungkol sa sarili niya. Kapag hindi madaling mabasa ang isang tao, mas nagiging active ang isip ng iba sa pag-a-analyze sa kanya. Tinatawag ito na information gap theory. Kapag kulang ang impormasyon na alam natin tungkol sa isang tao, mas lalo tayong nagiging curious. Gustong punan ng utak natin ang mga nawawalang detalye. Kaya habang mas hindi natin maintindihan ang isang tao, mas lalo natin siyang iniisip. Kadalasan, ang mga mysterious na tao ay nakikita bilang kalmado, confident, at emotionally strong. Dahil hindi sila laging naghahanap ng validation o attention, iniisip ng iba na secure sila sa sarili nila. At para sa maraming tao, attractive ang ganitong energy. May tendency din ang utak natin na bigyan ng mas malalim na meaning ang mga taong tahimik o reserved. Minsan kahit simpleng tingin o kilos lang nila, iniisip agad ng iba na may lalim silang pagkatao. Pero ang totoo, hindi lahat ng mysterious ay intentional. May mga taong natural lang talagang private, observant, o hindi komportable sa sobrang pagbabahagi ng sarili nila. Habang mas kaunti ang ipinapakita mo sa mundo, mas maraming tao ang gustong alamin kung sino ka talaga. Dahil ang mga bagay na hindi madaling maintindihan, sila rin kadalasang pinakamahirap kalimutan. 5. Mas nakakaakit ba talaga ang tahimik? Sa isang mundo na puno ng maiingay, madaldal, at gustong mapansin, bakit kaya minsan ang mga tahimik pa ang mas nakakaakit? Ayon sa psychology, may kakaibang epekto sa isip ng tao ang katahimikan. Kapag ang isang tao ay hindi laging nagsasalita o nagpapakita ng emosyon, mas nagiging curious ang iba tungkol sa kanya. Dahil hindi siya madaling basahin, mas naiisip siya ng tao. May tinatawag na mystery attraction effect. Mas naa-attract tayo sa mga taong hindi agad natin lubos maintindihan. Habang mas kaunti ang alam natin tungkol sa isang tao, mas gusto natin siyang obserbahan at kilalanin. Bukod doon, madalas ding iugnay ng tao ang katahimikan sa confidence. Kapag ang isang tao ay komportable kahit hindi siya laging nagsasalita, iniisip ng iba na secure siya sa sarili niya. Hindi niya kailangang mag-ingay para mapansin. May mga pag-aaral din na nagpapakita na ang mga tahimik na tao ay kadalasang nakikitang mas observant at mas malalim mag-isip. Dahil mas marami silang pinapakinggan kaysa sinasabi, nagmumukha silang mas kalmado at emotionally mature. Pero hindi ibig sabihin nito na automatic nang attractive ang pagiging tahimik. Ang sobrang paglayo o pagiging cold ay pwedeng magmukhang uninterested o mahirap lapitan. Ang tunay na nakakaakit ay ang taong tahimik pero may presence. Yung hindi man maraming salita pero ramdam mo ang confidence at energy niya. Sa huli, hindi naman talaga sa dami ng sinasabi na susukat ang dating ng isang tao. Ang taong hindi nagpupumilit mapansin.
Siya pa ang pinakahindi makalimutan. 6. Bakit mas naiisip mo ang taong hindi mo ganap na kilala? Napansin mo ba na minsan, mas madalas mo pang naiisip ang isang taong hindi mo naman talaga lubos na kilala? Yung tipong kakaunti lang ang interaksyon nyo, pero parang may bahagi ng isip mo na paulit-ulit siyang binabalikan. Ayon sa psychology, nangyayari ito dahil hindi gusto ng utak natin ang unfinished information. Kapag may taong hindi natin ganap na maintindihan, patuloy siyang pinoproseso ng isip natin. Parang may kulang na gusto nating buuin, tinatawag ito na Zeigarnik effect. Mas natatandaan ng tao ang mga bagay na hindi pa tapos o hindi pa kompleto. Mas tumatatak sa isip natin ang taong maraming tanong kaysa sa taong alam na natin lahat tungkol sa kanya. Kapag kulang din ang impormasyon tungkol sa isang tao, ang utak natin mismo ang gumagawa ng sariling interpretation. Iniisip natin kung ano kaya ang personality niya, ano ang iniisip niya o bakit siya ganoon kumilos. At habang mas iniisip natin siya, mas lalo siyang nagiging espesyal sa paningin natin. Ito rin ang dahilan kung bakit minsan mas naa-attach tayo sa idea ng isang tao kaysa sa totoong pagkatao niya. Dahil hindi natin siya ganap na kilala, napupunan ng imaginasyon natin ang mga kulang na detalye. Pero mahalagang tandaan na hindi lahat ng iniisip natin tungkol sa isang tao ay totoo. Ang mystery mismo ang dahilan kung bakit siya nagiging interesting sa isip natin. Sa dulo, hindi lang pala koneksyon ang dahilan kung bakit hindi natin makalimutan ang isang tao. Ang mga taong hindi natin lubos maintindihan, sila pa ang pinakamahirap alisin sa isip natin. 7. The power of mystery. Paano nagiging interesting ang isang tao? Bakit kaya may mga taong hindi naman laging nagpapakita ng sarili, pero sila pa rin ang pinaka-interesting para sa iba? Habang ang iba ay todo effort para mapansin, may mga tao namang tahimik lang pero hindi mawala sa isip ng mga nakakakilala sa kanila. Ayon sa psychology, mas nagiging interesting ang isang tao kapag hindi agad siya madaling maintindihan. Kapag hindi mo agad alam ang buong personality niya, mas nagiging curious ang utak mo. Gusto mong malaman kung sino talaga siya at kung ano ang nasa likod ng katahimikan niya. Tinatawag ito na mystery effect. Natural sa tao ang ma-attract sa mga bagay na hindi pa niya lubos maintindihan. Habang may natitira pang tanong tungkol sa isang tao, mas tumatagal siya sa isip natin. Kadalasan, ang mga taong may mysterious aura ay hindi rin naghahanap ng sobrang atensyon. Hindi nila kailangang ipakita lahat para maging interesting. Dahil dito, mas nagmumukha silang confident at emotionally secure. May isa pang dahilan kung bakit nakakaakit ang mystery. Kapag hindi agad nagbabahagi ang isang tao ng lahat tungkol sa sarili niya, mas nagiging valuable ang bawat detalye na nalalaman mo tungkol sa kanya. Parang pakiramdam mo, unti-unti mong nadidiskubre ang isang bagay na hindi basta ipinapakita sa lahat. Pero ang pagiging interesting ay hindi tungkol sa pagpapanggap na cold o mailap. Ang tunay na mystery ay nanggagaling sa pagiging totoo sa sarili habang marunong magtira ng pribadong bahagi ng buhay mo. Hindi kailangan ng sobrang ingay para maging memorable. May mga taong tahimik lang, pero sila ang pinakamatagal mawala sa isip ng iba. 8. Psychology ng cold at tahimik na personality sa paningin ng iba. Bakit kaya may mga taong tahimik at mukhang cold, pero sila pa rin ang madalas mapansin o pag-usapan? Habang ang iba ay pilit na nagpapatawa at nakikisama, may mga taong simple lang at reserved pero parang may kakaibang dating. Ayon sa psychology, ang mga taong tahimik at hindi agad nagpapakita ng emosyon ay kadalasang nagiging mysterious sa paningin ng iba. Dahil mahirap silang basahin, mas nagiging curious ang tao tungkol sa kanila. Kapag hindi natin agad maintindihan ang isang tao, natural na mas pinag-iisipan natin siya. Iniisip natin kung ano talaga ang personality niya, kung mabait ba siya o kung ano ang tumatakbo sa isip niya. At habang mas iniisip natin siya, mas tumitindi ang interest natin sa kanya.
May mga tao ring nag-a-assume na ang mga cold na personality ay mas mature, intelligent, o emotionally strong. Dahil hindi sila laging reactive o expressive, nagmumukha silang kalmado at may kontrol sa sarili. Pero hindi lahat ng tahimik ay malamig ang ugali. Ang mga taong reserved ay simpleng maingat lang sa kung sino ang pinagkakatiwalaan nila. Hindi sila agad nag-o-open up dahil mas gusto nilang obserbahan muna ang tao sa paligid nila. Sa kabilang banda may pagkakataon din na mali ang interpretasyon natin sa kanila. Ang simpleng pagiging tahimik ay pwedeng mapagkamalang suplado, mayabang o walang pakialam kahit hindi naman iyon ang totoo. Ang isang tao ay hindi talaga cold. Hindi lang siya komportable na ipakita agad ang buong sarili niya. At sa mundo kung saan karamihan ay sanay magsalita ng sobra, ang taong marunong manahimik ay nagiging kakaiba sa paningin ng iba. 9. Bakit mas curious tayo sa mga taong hindi open? Napansin mo ba, mas curious tayo sa mga taong hindi agad nagkukwento tungkol sa sarili nila? Yung tipong hindi mo alam kung ano talaga ang iniisip nila pero mas gusto mo silang kilalanin. Ayon sa psychology, natural sa tao ang ma-curious sa mga bagay na kulang o hindi malinaw. Kapag ang isang tao ay hindi masyadong open, nagkakaroon ng information gap sa isip natin. At dahil ayaw ng utak natin sa kulang na impormasyon, mas lalo natin siyang iniisip. Habang mas kaunti ang nalalaman natin tungkol sa isang tao, mas maraming tanong ang nabubuo sa isip natin. Ano kaya ang tunay niyang personality? Bakit parang may tinatago siyang lalim? Totoo ba siyang tahimik o sadyang private lang? Ito rin ang dahilan kung bakit minsan mas interesting ang taong reserved kaysa sa taong agad ipinapakita ang lahat tungkol sa sarili niya. Kapag sobrang open agad ang isang tao, mas mabilis natin siyang maintindihan. Pero kapag may mystery, mas tumatagal ang curiosity natin. May tendency din ang utak natin na punan ng kakulangan ng impormasyon gamit ang imagination. Iniisip nating mas special, mas mature, o mas deep ang isang taong hindi masyadong expressive. Pero hindi ibig sabihin nito na kailangang itago mo ang sarili mo para maging interesting. Ang punto lang ng psychology dito ay mas naa-attract tayo sa mga taong may sense of mystery at hindi agad nagbibigay ng buong pagkatao nila sa lahat. Dahil sa totoo lang, hindi lahat ng bagay ay kailangang ipakita agad. Ang mga taong hindi mo agad maintindihan, sila pa ang mas gusto mong makilala. 10. Ang sikolohiya sa likod ng mga taong mahirap hulaan ang personalidad. May mga taong kahit matagal mo nang kasama, parang hindi mo pa rin lubos maintindihan. Hindi mo alam kung ano talaga ang iniisip nila. Minsan tahimik sila, minsan naman biglang lalim ng mga sinasabi nila. At dahil dito, mas lalo silang nagiging interesting sa paningin ng iba. Ayon sa psychology, mas tumatatak sa isip natin ang mga taong mahirap hulaan dahil hindi sila madaling i-categorize ng utak natin. Natural sa tao ang gustong maintindihan agad ang personalidad ng iba. Pero kapag may taong hindi predictable, mas nagiging active ang isip natin sa pag-a-analyze sa kanya. Tinatawag ito na cognitive curiosity. Kapag may bagay o taong hindi natin lubos maintindihan, mas gusto natin itong pagtuunan ng pansin. Kaya habang mas mahirap hulaan ang isang tao, mas lalo siyang nagiging memorable. Kadalasan, ang mga taong ganito ay hindi rin agad nagpapakita ng emosyon o opinyon nila. Hindi nila kailangang magpaliwanag palagi tungkol sa sarili nila. Dahil dito, mas nagmumukha silang mysterious at emotionally controlled. May tendency din ng ibang tao na i-project ang sarili nilang assumptions sa mga taong mahirap basahin. Kapag kulang ang impormasyon, ang utak natin mismo ang gumagawa ng sariling interpretation. Mas iniisip nating espesyal o may lalim ang isang taong tahimik at unpredictable. Pero ang pagiging mahirap hulaan ay hindi nangangahulugang nagpapanggap ang isang tao. May mga taong natural lang talagang private, observant o hindi komportable sa sobrang pagbubukas ng sarili nila. Habang mas kaunti ang ipinapakita mo, mas maraming tao ang gustong maintindihan ka. Dahil hindi lahat ng tao ay madaling basahin at kadalasan
ang mga misteryosong personalidad ang pinakamahirap kalimutan. Minsan, hindi pala kailangan maging pinakamaingay para mapansin. Dahil sa psychology, ang mga taong may kaunting mystery ay kadalasang mas tumatatak sa isip ng iba. Habang hindi ka madaling basahin, mas nagiging curious ang tao tungkol sa'yo. Ang katahimikan mo ang nagiging dahilan kung bakit ka hindi makalimutan. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.